There is power in rubber. Ngayong umaga, ang rubber bands ang ibibida. Ang super cute na si Professor Pau Pau, nagbabalik. Alam ko na. Ang una niya i-explore, paano nga ba ginagawa ang goma? Sa factory na to, gumagawa sila ng silicone rubber O-rings o yung industrial na uri ng rubber band. Ito yung mga silicone rubber na ginagamit sa mga machines at sasakyan. Sa paggawa nito, ginugupit ang raw material na rubber na nagmumula sa rubber trees. Pagkatapos ay inilalagay ito sa mainit na molde. Iniipit ito ng heat press. Nililinis. And voila! Meron ng silicone rubber band. Ano mas matibay? Yung silicone rubber o yung manipis? Mukhang mas matibay yung silicone rubber. Sobrang tibay! Di masira. Sobrang tibay! Pinapatulang ko eh. Kaya pala ito ginagamit sa mga machine. Ito kaya yung synthetic rubber band. Madali masira. Tayo ko konti. Baka matalsikan ako mabulag. Malayong malayo na mula pa noong una itong na-discover ng mga South American Indians. Si Pau Pau babalik sa past para i-trace ang history ng rubber band. Ayon kay Christopher Columbus noong 15th century, na-discover ng mga South American Indians ang isang puno ng goma na tila nagkakatas ng dagta. Kinuha nila ang dagta at pinainitan at ginawang hugis bola na ginawa rin nilang laruan. Ito kasi yung rubber band ginagamit sa mga toys. Kagaya ng Terador, 1020 at Dapa. Tama ka dyan, Professor Pau. Ginagamitan ng goma ang sikat na laro noon. Nandyan ang Pinoy slingshot na tirador. O ang pangongolekta ng goma sa dampa. Di rin mawawala ang sikat sa mga babaeng 1020. Alam niyo ba ang Asia ang biggest manufacturer ng goma sa buong mundo? 92% ng rubber production sa buong mundo ay sa Asia galing. Kabilang dyan ang Pilipinas. Astig, no? Ang salitang rubber ay nagmula sa salitang rubbish, isang British word na ang ibig sabihin ay kalat. Ito'y noong na-discover nila na pwedeng mabura ng goma ang mga pagkakamali ng isinulat gamit ang lapis. Kaya wala ng rubbish na sulat dahil may rubber. Aha! Ngayong panahon ng millennials, ang toys na ginagamitan ng goma mukhang kailangan na ng upgrade. Gagawa tayo DIY rubber band toys! O sir, gugupitin ko na to ha. Okay. Sir. Yan. Unang DIY toy for today, ang rollback can. Butas at ang bilog. Gamit ang chips can na ito, gumawa ng takip gamit ang illustration board. Okay na. Lalagyan din ng maliit na butas ang gitna ng bilog na chips can na ating gagamitin. Tapos, lalagyan natin ng battery. Pagdidigin dalawang battery. Gamit ang dalawang lumang baterya, idikit ito gamit ang glue gun. At saka, ilalagay ang goma. Gamit ang dikta. Ang dalawang batteries na to ang magsisilbing weights at ang goma naman ang magpapabalik sa pwesto ng baterya. Pag naidikit na ang unang takip na may butas, sungkitin ang dulo ng goma gamit ang inunat na paperclip. Tapos lalagyan ng takip. Yun, tatakpan na natin. At ilock ito gamit ang paperclip. I-lock din ang kabilang side ng can gamit ang paperclip.
mas makulay ang rollback can, lagyan ito ng colored tapes at dikitan ng iba pang colorful paper. Ang next, ang CD eraser. Balutin ng colored paper ang mga lumang tissue paper tubes. Ito ang magsisilbing axle o ang magbibigay ng suporta sa ating CD na gulong. Para naman umandar, magbuhol ng goma sa lapis gamit ang butones. At ilusot ang goma sa CD. At saka isunod na dikit ang magkabilang CD sa tissue tube. At ilakto gamit ang paperclip. Tada! Ito na ang CD eraser. Happy ending ang Rubber Band World Tour ni Professor Pau Pau. Hanggang sa muli!